Yo, so what's up? And welcome to the day 8 of 30-day talking to camera. Yeah, as always, we don't have a topic, so I'm just going to say some blah 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 blah. Just gonna talk to the camera. Yun lang naman kailangan kong gawin dito diba? So, yun. For today, wala akong ginawa for today. So, ngayon ay Sunday, dapat rest day ko. Pero, I have an important one day lang naman na debriefing as bilang magiging magiging financial wealth planner. Financial wealth planner. Parang hindi bagay sa akin, no? Hindi ko pa naman natatry. So, ayun nga ang gagawin natin, tatry. So, for a change, inisip kong hawakan ko na lang yung mic kasi naka-mount. Nahirapan ako So, ayun. Yun lang naman nangyari most of the days. Tapos naglaro lang ulit ako ng Pokemon Unite. Yeah, bumalik ulit ako. Ang galing ko, no? Pero for now, day 8. Day 8 na netong ginagawa kong mga video ngayon. And to be honest, medyo na-derail na naman ako. Gusto kong i-quit na ulit to. Nawalan ako ng parang iniisip ko, what's the point of this? Baka, para saan ba to? Alam mo yun, tapos iniisip ko pa, pag nakita ng mga kakilala ko to, you know what? Sige, papagpatuloy pa rin natin to. And yun lang sasabihin ko, masyado ako na-overwhelm ngayon, no? Sa mga nangyayari. Especially, I have things na kailangan ko pang reviewin, kailangan ko pang aralin, lalo may mga products na ipe-present sa mga kliyente. At hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mga kliyente kasi nga, I don't have much of, wala akong masyadong friend, hindi ako sociable. So, it's a little bit struggle para sa akin. Challenging. Pinapalitan ko yung language ko. So, challenging siya sa akin. Yun yung siguro i-workout natin. Na-overwhelm talaga ako. Tapos tomorrow, Monday na naman, and I have many things to do at the office. Hindi ko alam. So, I really need to have a time management at saka focus management. Kasi kanina, iniisip ko, ano ba itong ginagawa ko? Bakit ko ba ito ginagawa? Dapat ko pa bang ipagpatuloy itong pagiging hindi ko pa nga natatry Bakit ako mag-quit? Simula pa lang to. Diba? So, I guess ito na yung mga sinasabi nila na whenever you're doing something tapos lalo na you're new to it, ito na yung minsan mawalan ka ng kaagad ng motivation, ng pag-asa, pero kailangan lang natin magpatuloy. So, this video will also serve as my reminder to myself na magpatuloy ka lang. Hindi ka pa nagsisimula or nagsisimula ka pa lang. Kumbaga, wala ka pa nga sa finish line. Oo, mukhang walang patutunguhan to, pero bakit mo ba siya sinimulan in the first place? So, yung punto ng video na to is para din reminder nga para sa akin. Sana matandaan ko tong day 8 na to. And also nga, kailangan ko matapos to. Tapusin ko muna to. Hindi ko pa tapos to. So, day 8 pa lang. 8 pa lang. So,
malayo pa yung pupuntahan ko. Pero masasabi ko malayo na kasi day 8. Hindi ko ginagawa to dati. Siguro mga 1-2 videos tapos na ako, ayoko na. Pero ngayon, masasabi kong malayo na rin to, day 8. Mabilis na lang to. Mabilis na lang matapos ang buwan. I'm pretty sure of it. Sobrang bilis. Ganun kabilis. So, siguro, sana, matapos ko tong, video na to. Itong 30 days na to, sakto. Yung 30th video is, dapat ma-release ko by October 31st. Diba? Eksakto yung buong October is na-occupy ko kasi kasama yung day 0. Yung day 0 was uploaded on October 1. Day 1 was uploaded on October 2. Dapat maging consistent. Wala na akong mapag-usapan for today's video, pero ayan, lagi na lang yun ang sinasabi ko, walang mapapag-usapan. Impromptu tayo nag-iisip ng ng pag-uusapan. And while on that, there's this thing na nasa isip ko kung anong yung respect. May question kasi inside my mind na does opposing meant disrespecting? Hear me out. Kapag ba hindi ka nag-agree sa isang tao, ibig sabihin hindi mo sila nire-respeto? Para sa akin, hindi. Hindi porket nag-disagree ka, ibig sabihin hindi mo na siya nire-respeto. You still respect the person, but you just don't agree to the idea. Yung siguro you just don't agree dun sa pwedeng attitude or naging attitude niya or yung resolution niya. Pwede naman yun, di ba? That's I can't find the word, pero yun, gets nyo naman yun. Di ba? Tama ba ako? Na hindi na mawawala yung respeto just because you disagree with the person, di ba? You just disagree with the unless otherwise you already disrespect the person. So possible na lahat ng sinasabi, since you already disrespect the person, lahat ng sinasabi niya is you disagree na. Or hindi. Actually, hindi din eh. May mga tao din na hindi mo nire-respeto, pero pwedeng mag-agree ka pa rin sa kanila kasi tama naman yung sinabi nila. Pero you still don't respect them. Tama ba? Pero may ganun akong experience eh. I disrespect them. I don't like the person. I don't like to the point na hindi ko sila nire-respeto. Pero yung sinabi nila na yun, possible yung idea nila na yun, yung sinabi nila na okay, is tama naman, mag-a-agree pa din ako despite I still don't like them. Possible naman yun, di ba? So, to go back to the question, does opposing means disrespecting? For me, no. Hindi siya ganun. Depende na lang talaga sa situation siguro, pero for me hindi eh. Hindi porket talaga oppose ka, hindi porket hindi ka agree sa kanila, ibig sabihin hindi mo na sila nire-respeto.
respeto mo pa rin sila. Kaya lang hindi mo lang gusto or hindi ka lang sang-ayon dun sa sinabi, sa idea, sa resolution. Kasi there must be na naisip ka na mas maganda, na mas tama. Kumbaga, I have a lot of things na gusto ko pang sabihin on terms of this relevant ideas, relevant questions, but let's save it for another talk siguro. I'll cut the video na lang dito for now, because I'm going to sleep at inaantok na ako. So, good night. And the day 8 is good. Okay na tayo. Okay na yan. Sige. I'll do better next time. And the next time. And the next time. Bye.